Pag konsidera ng Department of Migrant Workers na deployment ban sa Kuwait, dapat masusim pag-aralan. Abay, ilang beses tayong nagpatigil ng pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait dahil inaabuso yung ating mga kababayan doon. Alamin natin, report mula kay Aris number 12, Milky Regunan. Please come in, Milky. Lakay, dapat idaan sa masusing pagtalakay ang plano ng Department of Migrant Workers na deployment ban sa bansang Kuwait. Ayon kay Kabayan, Party List Representative Ron Salo, ang siguradong maapektuhan ay ang mga OFW na kasalukuyan na nagtatrabaho sa Kuwait. Sabi ni Salo, ito ay sa pangamba na baka hindi na sila pabalikin para makapagtrabaho doon. Bukod dito, hindi pa nakakabalik sa normal processing ang pagkuha ng mga OFW sa Kuwait dahil kamakailan lamang inalis ang deployment ban at kukunti pa lamang ang napapaalis. Narito si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa panayam ng isyong pangbayan. Kuwait ay nilift pareho ng Kuwait at Pilipinas yung ban po natin kasi nag-impose din po ng ban ng Kuwait sa atin. Pero kahit na nandun na po, hindi pa rin po talaga tayo nakakabalik dun sa normal processing, quote and unquote. Kasi simula doon hanggang ngayon, almost 6 months na rin po ata yun, pero iilan pa lang po talaga yung napapaalis mula sa Pilipinas. So ito po yung concern po natin na kapag sabihin ulit na magkakaroon deployment ban, actually may in a sense parang de facto kasi hindi naman po nakakapunta yung mga kababayan po natin. Una rito ay kinukonsidera nga ng DMW ang deployment ban sa Kuwait. Resulta ito ng pinakahuling kaso ng pagkamatay ng mga domestic workers na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Si Nakalaban ay unang nireport ng kanyang employer na nawawala at bandang huli ay nakitang patay sa bahay naman ng isang Kuwaiti. Si Alvarado naman ay sinasabing namatay dahil naman sa coal smoke inhalation. Pero naniniwala naman ang kanyang pamilya na si Jenny ay biktima ng foul play. Sina Nakalaban at Alvarado ilan lamang sa mahumahabang listahan ng mga OFW na namatay sa Kuwait, gaya na Julie B. Ranara, Joanna Demafilis at iba pa. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa Sakay. Yung latest sa victim na si Alvarado, na autopsy ba yung bangkay? Ano kaya ang cause ng kanyang pagkamatay? Yun din ang gusto malaman, Lakay, ng mga miyembro ng iba't ibang party list na merong kinalaman sa mga pagtulong sa OFWs, Kabayan, kabilang na doon. Kasi ang sinasabi niya nila, Lakay, ay hindi naman daw tinatanggap ng pamilya na ito ay biktima ng paglanghap nung nakalalasong usok. At kung titignan daw yung bangkay, ay mukhang biktima ito ng foul play. Wow. Kakalungkot. Maraming salamat, Manang Milky. Teka muna. Balik session ngayon. Ano ine-expect natin sa Kongreso? Ay, nako, Lakay. Ma-action ang pagbabalik uli ng sesyon ngayon ng Kongreso. Bakit? Babalik ang mga hearing ng Quadcom ngayong linggo, bukas yan. Wow. At sa Miyerkules o Webes, hindi ko lang alam kung good government yan or yung Quintacom na siya naman nag-iimbestiga sa presyo ng mga pangunahing bilihin. So, magsasawa ka ulit kayo sa kapakikinig ng napakahabang hearing ng Quadcom. Ang sabi kasi ng mga miyembro ng Quadcom, si Congressman Robert East Barbers, malamang balikan pa rin nila yung issue ng POGO kasi meron pa daw ilan na mga bumabalik at nagpapanggap na mga nasa BPO o business out processing, 'di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero ang babalikan tungkol dito ay yung mga TJK at ang issue naman ng illegal drugs. Ayan. Let lang, may nahuling mga 20 foreigners dito sa may Paranaque, ha? 'Di ba sa ASEAN ba yan? Ano yung dulo ng Makati, Macapagal Boulevard? Dyan yata yung latest raid na may mga nahuling foreigners na illegal pogo pa rin. Oo. Yung iba nga, ang sabi rin ng mga senador, Lakay, at ng mga kongresista, nagbagong anyo itong mga nahuli o kaya yung mga illegal na nag-ooperate ng pogo at sila ngayon ay
operate as BPO. Ito daw dapat ang tignan na ating mga otoridad kasi meron na tayong ban tungkol dito matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na ban na ang Pogo simula pa noong buwan ng Disyembre. So malamang balikan ito ng Quadcom sa pagre-resume ng kanilang hearing bukas at yung ilan pang komite this week din may mga nakaschedule bago la kaya ang break ng Kamara para naman sa kanilang campaign yung mga kakakandidato for midterm election. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga lakay, ako si Milky Regunala Gulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunala.